Gusto ko lang mangyari ay makuha yung justisya ng anak ko. Idol Rapi Tulfo, sa iyong recommendation, unti-unting nagkakaroon ng linaw. Bagamat nagsisimula pa lang, pangatlong araw pa lang, ay nagiging maliwanag sa mag-ina at nagkakaroon sila ng pag-asa. Sana loobin ng Panginoon na tuloy-tuloy. Na yung papel, tapos doon na lang daw magaganap yung second. Paano daw siya sa pagka-trauma niya sir doon sa Malasiki. Sa Malasiki na? Kasi pag dito daw bukas magtutulog daw tayo dito sa magpunta na lang kung hindi maiabot. Pero sabi nila, gagawin nilang lahat para maayos na, para makauwi. Uwi tayo doon, tapos? Doon na yung sa pagka-trauma niya sir, sa DSWD. Yung pagpapile ng kaso? Tatawag na lang daw sila. Kung kasi tumawag na pala yung grupo dito na sinabi na bakit daw hindi nasikaso yung pag-report namin noong dito. Tapos sabi, pandemic pala talaga yung madam, dapat kasi napamedical. Sabi ko naman yung medical certificate, walang office note. Sabi nila, okay. Dito ka rin dito? A-actionan na sabi. A-actionan nila? Mga police. Upo ka muna dito. Para maliwanag. So, sabi nila, kakain kayo, pagkatapos kumain, babalik ka. Pagkatapos bumalik dito, hindi na tayo pupunta ng MSWD? Hindi na pupunta na yung DSWD dyan. Okay. Tapos yung na-interview na ako dyan, sa baba ng DSWD, ayusin na lang tapos pupunta lang dyan, sir. Tapos ipukulin natin yung hotel. Dadalhin natin. Basta lilinawin mo lahat, ha? Tapos yung sinasabi ko sa'yo, yung i-request. Dahil request ko na sir, pero sabi nila hindi daw pwede sir kasi dito talaga naganap. Okay. Sabi ko, paano yung mga hirap ng buhay? Wala kaming sapat na pera para pagbiyahe-biyahe, ang layo. Sabi naman ng DSWD sir, pwede naman siguro yun ng sabi na dito. Re-request natin dun sa DSWD sa Malasiki kasi na, sabi nila mahirap ang pera, sabi naman ng DSWD. Yes. Hihintayin natin sir kung anong sasabi ng DSWD, kung ma-actionan na doon na mahihiring. Kasi, dapat berto ang tawag doon. No? Ikaw, i-request mo dito na doon ng hearing para hindi kayo nahirapan mag-travel. Pero sabi nila, dapat naman sana yung bata, tinakpan yung mukha kasi kitang-kita na lahat ng publiko, sabi ng dito. Sabi ko, mas maganda na yan sir, para makita talaga ng liwanag ng mukha ng bata. Yes, mga kababayan, sa mga nagtatanong or mga nagsasabi, bago namin ginawa po yon, is na pagkasunduan namin ni nanay. Bago naman kami maglalabas is nagtatanong kami. So, yun po ang kanilang desisyon. Dahil gusto nilang lumabas talaga yung katotohanan. Narinig nyo naman po ninyo mga kababayan. So, okay. Yan mga kababayan, hindi pa po sila kumakain, kaya pakainin muna natin. Hopefully, mahintay natin today. No? Kasi tignan mo yung oras ng biyahe natin, 12 hours pa lang. Alas 12 tayo. Malayo daw dito talagang dinaanan natin, sir. Malayo daw, sinabi ko dahil tawa ng DSWD. Bakit kayo kasi doon dumaan, ate? Sabi nga dito, dumaan pala tayo sa Tabok. Tayo pumasok. Ba't di mo alam? Ikaw taga dito. Hindi ako dati, pumapasok dito dati. Okay. Sige, pakainin muna natin sila mga kababayan. Okay, tumawag na rin pala dito ang si Idol Rapi. Opo. Sabi niya, bakit kayo hindi nag-action doon? Pumunta na para sila dyan. Bakit hindi kayo nag-action? Kaya sabi nila, ate, bakit mo naman sinabi na hindi kami nag-action? Hindi ako yung anak ko ang nagsabi na hindi kayo nag-action kasi pumunta kami ni sir. Sabi ko, pero sabi nila nung kailangan talaga ng medical. Kaya pinauwi kami. So, ayan, Idol Rapi Tulfo, sa iyong recommendation, unti-unting nagkakaroon ng linaw. Bagamat nagsisimula pa lang, pangatlong araw pa lang, ay nagiging maliwanag sa mag-ina at nagkakaroon sila ng pag-asa. Sana loobin ng Panginoon na tuloy-tuloy. Ano masasabi mo sa mga tumutulong sa atin? Masasabi ko po ngayon sa mga tumutulong po, maraming salamat po kasi patuloy na kami ay sinusubayan at sana po patuloy po na makahit namin ang justisya kasi nandito na po kami at lagi pong nakasubaybay sa amin ng kay Idol Rapi Tulfo at kay Daddy Frankie, lalong-lalo na po. Yes. Siki at DSWD po, lalo na ngayon dito po sa pinuntahan namin ng
pulis ng Pangasinan kasi po sila po ay matibay din sa amin kahit paano ay tumulong din sila sa amin. Yes. Maraming salamat po. Rona, okay ka lang? Okay, mga kababayan, mga kabarangay, magmula po kay Sir Rapi Tulfo, MSWD ng Malasiki, lahat po kayo dyan, Police Station ng Malasiki, at dito rin sa barangay Lapayaw. Pudto Lapayaw. Police Station ng Pudtol. Maraming salamat po. No? Tara, kain mo. Kain po. Sige po. Mangang yan, be? Kaya mo yan? Kaya mo mangang yan? Kaya niya sir kasi sanay na dito sa Gayan. Ayaw mo ano? Ikaw ang hindi taga dito. Bayan, no? Dumating po kami kanina dito. Ano oras tayo dumating, no? Alas 11. And then, sa aming paghihintay, na matagal na ulang oras sa loob, ngayon lumabas si Nanay Miriam at saka si Rona, sumakay sila sa mobile. Hindi pa namin tinanong kung saan sila dadalhin ng mga pulis. No? So, hintayin lang natin at sana maging okay na. Pero ayon po kay Nanay Miriam kanina is nakita niya ang kanyang biyanan. Magkikita kaya sila? Pag-aharapin na kaya sila, mga kababayan? Hindi ko rin alam. Kasi gaya ng aking sinabi, mga kababayan, nag-a-assist lang kami at ipinaubaya natin sa mga nakaalam, sa mga eksperto, sa mga kinaukulan. Kumbaga, tinutulungan lang namin sila at inaantabayanan. Pero tingin ko, mga kababayan, aabutin po kami ng gabi dito. Kaya maghahanap kami ng matutuluyan overnight dito sa lugar na to. At hihintayin natin, sabi ni Nanay Miriam, may pupuntahan sila at babalik din sila rito. At kanina nyo lang din siya nakausap. Ano niya naman na hindi siya pumunta ng June 24. Huh? June 24. Tinapan ng SC. Oo. Secure. Inutusan ko rin si Hussein. Sabi ko, mga nilagat nakabot yung kabilan. Ihatid na ulit naman doon. Yung 24 last year o itong last year? Ngayon. Ngayon. Oo, kasi tumawag si Miriam. Nakukunin nila yung
So, ayun, yung credentials niya, kasi magta-transfer na. Sabi niya, mag-aral dyan sa Ilocos. Kaya ang alam ko, ininyolan niya. So, hindi pala. Opo. Oo, so, yan lang, clearance daw lang ang nakuha nila eh. Yung kinakailangan niya na moral certificate, hindi pa nabigay. Pero kinuha na yung boyfriend niya. At binigay kay... Kinuha ng boyfriend ni Rona? Tapos pinadala kay Rona. So, all we know, nag-enroll na yung nanay. Sabi naman sa amin, hindi. Stop po. So, yan. Tumawag ulit siya last Friday, sabi niya kung anong date yung nung pumunta sila sa barangay office. Kaya pinano ako ulit yung request ko kay Kapitan Medi Puertes. Sabi niya naman, Kapitan po dito sa barangay nila. oo. Kasi yung dating kapitan, nanalo na Sangguniang Bayan. Okay, so, timely na forum last Friday ng about sa environment, forum. So, ayan, ready naman yung secretary na nagsabi, that was Okay lang. December 24, 2020. Pag-awa-awa sa kanyang asawa. Yun ang nirereklamo lang naman sa amin, kinikwento lang sa amin ni Nanay Miriam is about sa anak niya. Kaya yun ang, siyempre, inassist namin siya papuntang Rapitol ko. Okay sir, so yan, kinuha namin yung data kanina, so nag-start ka ng 2019. Opo. And then second incident niya is, second incident niya is 23, and then yung third incident niya is yun na, yung sa last June, anong date ng June? June 7. Ayan, June 7. Yan yung third and saka last na. At least may record naman lahat. Pa-record. So, ayan. So, from that time, June 8, June 8, ng 12 gabi, PM, naglakad daw yung bata, papunta ng Labutan. Ayan, na-pick up siya ng ball. And then, dinatid sa terminal. Tinanong ko naman kung may pera siya, meron daw siya ng 1,000. So sa ngayon ma'am, umalis sila kasama ang mga kapulisan natin. Bali, akyat na yung kaso. Dadalhin na po sa... Basta ipapile ngayon sa prosecutor's office. Okay. And then nasabi nga nila kung pwedeng yung coming hearings, kung pwedeng mangyayari sa Ilocos. Kaya sabi ko sa in-charge na kasama nilang pulis ay tanongin sa prosecutor. Saan ang hearing ko? Kasi gusto nila sa Ilocos na. Gusto nila Rona. Oo. Ang pagkakaalam ko, ang gusto niya mangyari doon sa Pangasinan. Ay, sa Pangasinan. Yes, Pangasinan na request. Presently Rizal at Opo. Pangasinan. Dahil doon na sila nakatira. Dahil 12 hours kasi yung biyahe. Malasiki? Ay, Malasigi. Malasiki, Pangasinan. Ang gusto nilang venue kung sakali man. Opo. Possible po ba yun ma'am na doon na virtual? Sila lang makasagot niya, sir. Okay. Sige po, salamat po. Pangalan niyo ulit ma'am? Ako si Mrs. Rosalyn Aron. Thank you so much po ma'am. So, ngayon din kami mismo nagkita kay Miriam. Ngayon nyo lang din nakita. Oo. So, ayan. At least, Nagiging malinaw po. Unti-unti nalilinawan. okay, malinaw naman kasi sa interview namin kanina, ayan, lumabas naman na three incidents, three times na related sa act of lasciviousness. Pero ano yan, sila na lang ang mag-brand kung ano yung file. Ano yung case. Yes, ano yung case. Pero ano yun ma'am, matatawag ba yan na attempted rape? Sila na sir, basta ang masasabi natin, yung nasabi din ng branch. Okay, sige po. Basta po ano yung sinabi ng tama po kayo ma'am.
Okay. So, timely naman na tumawag ang kinukuha nilang email address ng office, yung MSWO ng Malasiki Pangasinan. Opo. So, pinoward naman namin. Pina-check ko naman yung For email. referral din sa psychologist. Oo. Sila na lang. Wala pa naman. Mag-coordinate na lang kami sa MSD. Okay, thank you so much, ma'am. Oo. So, for example, once na nasa case na or sa i-handle ng Malasiki, Oh, yes, ma'am. the MSWD office. Sige, ma'am. Thank you so much po. At least nagiging malinaw po. So, hopefully, tuloy-tuloy yung lakas nila. Yes po. Sana hindi na magbago yung isip nila. Kasi nakwento sa akin ni Nanay Miriam before na nasimulan na yan. Kaya lang, ayon kay Nanay, pinoprotektahan pa niya sana yung anak niya kaya hindi niya naituloy. Pero patuloy-tuloy daw yung natatanggap nila na hindi magandang salita. Kaya napilitan na silang naghanap kung saan makakalapit o makahingi ng tulong. So, at saka po naman, strong yung mother at saka kung ano talagang katotohanan, Opo. it's fine na ma-evacuate. Yes. Para, Tama yung sinabi niya, ma'am, na kung sa mga sila na lang nakakaalam at kung ano talagang lalabas. yes. Sige, ma'am, thank you so much po. Ayan. Okay. Sa Thank phone you niyo rin so po, much. ma'am. Yes. Kinuha namin yung mga gamit namin kasi pumunta kami sa bahay na namin. Pero, Ako lang. sir, Sarado niyo po ito. sarado. Kung pwede daw sir, hindi pa muna tayo makakauwi kasi hindi pa tapos. Kukuhanan pa ng medical, tapos yung birth certificate niya para mai-tax ko lahat yun para yung talagang yung estimate niya po ay talagang matibay. At Statement niya. kailangan po ng talagang katotohanan sir kasi hindi magtugma yung sinasabi niya at saka yung ano ko. Kaya kailangan mas marami pa na ano yun. So, kailangan pa kayo rito Opo, bukas. bukas nga sir. Kaya dito na daw tayo matulog sa junction sir, sa Java, Anong meron doon sa Java? sa hotel. So, nagpunta kayo ngayon sa bahay. Ayaw muna mag-camera sir kasi bawal. Sige, dyan lang siya. Oo, doon na lang. Dito na lang sir. Sige. Okay, kargan nyo na dyan. Opo, sir. Ngayon, Opo sir. kumain na kayo kanina, no? Oo, kaninang tanghali. Okay, so okay, walang problema? Wala na sir. Okay, good. So, ayan mga kababayan, time check po, 6:30. Umalis kami nakarating kami dito ng alas 11:30 and then 6:30, aalis po kami dito sa harap ng municipal, no? Opo. Police station, no? So, let's go. Opo, sir. At doon na lang tayo tumuloy mag-usap-usap. May upuan kayo dyan? Kaya kailangan kumpletuhin yung binigay na ano sa papel. Kukuha ng birth certificate, tapos yung medical niya bukas sir, dyan pa medical. Ibibigay lahat dyan sa police, sir, para ititak doon na siya ay talagang anak niya. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ang gusto ko lang mangyari ay makuha yung justisya ng anak ko. Oo. Yun lang po kasi siya naman talaga ang desididong mag-file ng kaso, sir, hindi ako. Ang sabi naman dito kasi, tinatanong kung anong petsa yung una na panghawak niya at yung pangalawa hanggang sa huli. Okay, sabi niya, walang nang problema dyan. Ang importante lang yung talagang totoo na exactly date po yung pangalawa at saka yung huli. Yun po talaga ang ano namin ipapatong sa kanila. Kasi tapos yung mga ebidensya na kaibigan niya na nagsasabi na narinig nila, kailangan makausap po yun siya. At saka yung mga text ni Rona, kailangan maipuruan lahat. May screenshot. Text ni Rona. Oo. Text niya sa'yo na nagsusumbong. Na nagsusumbong sa akin.
Tapos yung boyfriend niya na napagsabihan niya ng mga problema niya, kailangan matawagan at makausap. Para yung mga ebidensya, maiditak lahat po dun sa mga para mas maraming talagang ebidensya para sa kaso. Okay. Yun po sir, kaya sabi nila wag kayo munang uuwi kasi tapusin muna natin bago kayo umuwi, sabi sir. Pero matatapos naman natin yan bukas. Opo, asawa ng Diyos matatapos po sir. Sige, walang problema. Tapos pag uwi na tayo doon sir, hintayin na lang yung hearing. Oo. Kaya sabi niya puntahan muna natin yung barangay kasi kukunin pa yung record sa barangay. So sa ngayon, kanina umalis kayo ng police station, pumunta kayo ng barangay. Opo, pero walang yung barangay captain po para makita yung mga record namin. Wala ang barangay captain? Kasi ang lang nakalagay dyan December 24, 2020. Pero ilang beses ba kayo nagreklamo sa barangay? 2019 po sir yung una kami nagreklamo. Ilang beses? Hindi ko na mabilang sir. Tuloy-tuloy po yun. Lagi kayo nagre-reklamo pero walang record? Isa lang po ang record po sir. Bakit? Yung December 20, 2024 lang. Bakit? Kaya nagtataka sila sir kung bakit lagi kaming nag-ano doon walang record na sinabi ng DSWD. Kaya ang pulis pinuntahan, wala naman yung barangay captain, kaya bukas babalikan. Oo, para makuha yung lahat ng mga record. Lalo na dito sa pag sinabing nagka-medical noon pandemic. So tingin mo maraming beses kayo nagreklamo sa barangay, bakit iisa ang record? Sa palagay mo? Parang pineke po yun sir Pineke ng barangay na bakit iisa ang record. Halos hindi lang 3 beses kami nag-report dyan sir. Hindi ba bawal yun? Di ba dapat lahat ng complaint, lahat ng idinudulog sa barangay? Kaya ngayon ang sinabi sir, kung hindi makikita yung mga record dyan, parang kami ang naggumagawa ng kasinungalingan. Kaya kailangan talagang makita yan. Pati yung record sa DSWD kailangan makita lahat. Kasi pag hindi yan daw, ako ang kakasuhan ng adult ano ba yun sir? Dahil sa bata. Dahil kinuha ko daw siya. Yun daw ang sa pulis sa akin. Sabi ko, talaga naman po mayroon kaya sabi ko puntahan daw nila. Kasi gagawa daw, baka nagsisinungaling daw kami, bakit sinabi namin may record, isa lang naman ang nagpapakita. Pero ilang beses kayo nagpunta talaga doon? Hindi lang 3 beses sir. Okay. Pero sabi isa lang. Kaya sa palagay mo, bakit iisa lang ang nakarating? Namin, sir. Yan ang bahay namin dito sir. Doon sir, yun. Sa palagay ko sir, mga 5 ganun. 5 beses kayo nagreklamo doon? Opo sir. Pero pinuntahan nyo kanina, isa lang ang Pinuntahan namin sir, wala yung barangay captain. Nabanggit mo sa akin nakaraan parang kamag-anak ng asawa. Opo, kamag-anak niya yung barangay captain. Pero ngayon iba na din ang kapitan ngayon minsan. Ngayon iba na ang kapitan. Opo. Yung first kakawad niya noon, siya na ang pumalit kasi Sanggunian na daw siya. Okay. Pero yung kapitan na naman ulit sir ngayon, malapit na naman na pinsan ng asawa namin. Asawa ko. Yung side na naman ng tatay niya. Malapit na naman siyang Kaya tapos after nyo nagpunta sa barangay, pumunta kayo sa bahay nyo? Opo. Anong ginawa nyo sa bahay nyo? Yan po, pinakuha na sabi ni Rona, pwede bang kunin ko yung mga gamit ko sir? Sabi niya. Opo, sabi niya, pwede kunin yung lahat. Paulit pa rin ang ginawa hanggang sa umalis ako ng ibang bansa ulit. Ma'am, tumawag ang anak ko, ganun pa rin. Tapos hanggang ngayon, ganun pa rin. Kaya lumapit po kami ng tulpo. Kasi talagang tong anak ko ay desidido na pong mabigyan ng hustisya para sa ama niya. Kasi tinatanong nila bakit kayo pumunta kay Rabbit? Bakit, sabi niya, bakit kayo nakarating kay tulpo? Sabi niya, ganun pa rin na sir. Sabi ko, nagawa lang namin yan, ma'am, kasi tong anak ko talagang trauma na siya, tulala na po siya. At saka nag-decision po siya sa mga nabasa niya sa comment noon na ganun, kaya sabi niya, mama, tuloy na po ang kaso. Sabi niya ganun. Okay, ganito na lang, Nay, ha? Basta sa amin, help namin kayo hanggang saan kayo magpunta. Opo. Ipag-pray natin na maging maayos ang lahat. Opo, sir. No?
So ayan mga kababayan, time check po, alas 7 na ng gabi. Medyo pagod na rin ang ating team, pagod na rin, alam ko pagod na si Rona at saka si Nanay. Kaya hahanap po kami ng matutulugan ngayong gabi. At bukas ng umaga, babalik na naman. Anong oras daw? Alas 8 po mag-open po ng munisipyo. Okay, so kailangan alas 8 andyan na tayo. Sige. Sana matapos natin bukas. Sana nga po. Kasi meron din kami, alam mo yung pabahay na pinapagawa namin, kailangan mapuntahan din namin ng Wednesday. Yun naman ang sinabi nila sir eh. Talagang possibility na matapos bukas. Okay. May pasa talaga lahat yun. Magandang gabi po. Bali, gamitin niyo na lang po yung tatlong room para hindi naman po kayo masyadong... Ay, salamat. Gamitin niyo po yung 201.5 po doon, yung 202 po kahit po ako tatlo, Opo. saka yung 204 po yung ating pong dalawa po. Opo. Oy, Ma'am, oy. ako po si Daddy Frankie. Hi, sir. Okay lang, mag-video kami dito sa loob. Ay, opo. Ayan, thank you so much po. Iko-connect ko po yung wifi pero hindi po yung wifi. Oh, sige po. Thank you so much po. Okay, sir. Ayun. Sige, ma'am. Natin ko muna sila. Alam mo. Diba? Okay? So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay. Time check po is alas 9 na po. Mag-aalas 9 na. Pakihawak yung susi nyo. At pansamantala mga kababayan, kumuha kami ng matutulugan na magdamag. Kasi hindi na kaya talagang bumalik pa kung saan kami galing, no? So, Nay, okay lang kayo dito, ha? Pag may problema, mag-message lang kayo sa amin. Nandyan lang naman kami sa kabila. Opo sir. Okay? Tapos, ang alis natin bukas, bago mag-alas 8, babiyahin na tayo ulit. Okay ka na, Rona? Nabusog ka ba? So, ayun mga kababayan, nag-dinner na rin po kami. Hindi na namin na-videohan kasi talagang pagod na rin po ang team. Hindi na namin naisip dahil sa kagutuman namin. Pero at least, mayroon naman, pag nagutom, magsabi lang kayo, ha? Opo sir. Okay, so maraming salamat mga kababayan. At ipakita ko rin kung saan ang room natin. Ay, room na... Saan? 202. Tsaka 201. Ito. Ayan. Cowboy naman kami mga kababayan. Tsaka itong 201. Ayan, napakabait ng may-ari ng hotel. Binigyan tayo ng napakaraming higaan. Bukas na bukas, ipiflex ko po yan mga kababayan. Pero yung mga malalakas humilik, dito siguro. No? Dito ako. Dito ako sa kabila. Yun. Yung walang hilik. Yan. Okay. Dito yung pansamantalang tirahan ko for tonight. Hindi naman kami masilan mga kababayan, kaya walang problema yun. Sana yung mga kasama natin? Check. Ano na ako? Guys, dito kayo. Dito kayo. Yung mga malalakas humilik. Dito. Yung mga malalakas humilik. Risky yun. Hindi ako. Hindi risky. Oh, meron ditong isa. Yung hindi humihilik, pwede dito sa kabila. Okay, DC doon ka na. Dito yung meron. Alika, tingnan mo. Dito ka na lang. Oh. Pwede pang 3 dito. Dito na lang ako. Kasi mag-isa ako. No? Ito ay yung isa is bigay po ng may-ari ng hotel. Gift nila sa atin. No? Oh, kaya ipiplex natin bukas. So ayun mga kababayan. Muli po, pansamantala ako'y magpapaalam sa inyo dahil talagang pagod na po ang team. At kailangan naming makapagpahinga na at bukas maaga ulit, no? 202 sa inyo yung 201. Sino kasama ko dito? Silang dalawa. Silang dalawa, okay. Bye-bye po mga kababayan, maraming salamat. Ate, anong masasabi mo po
sa lakad natin maghapon? Masasabi ko po ay pagod, saya at sa pinaka masaya ngayon na nangyari po ngayon maghapon sir ay unti-unti na pong matutupad ang mga hinihiling namin. Okay. At saka salamat po sa maraming salamat kay Daddy Frankie at sa buong team niya po na sana po ay hindi ko sila magsawa, patuloy pa rin ang pag-atibay sa amin hanggang matapos po. Rona, okay ka lang? Okay. Relax mo yung sarili mo ha, para hindi ka nauutal or nagkakamali sa mga sinasabi mo. Mga kababayan, mga kabarangay, maaaring sila po ay natitense pa or what, hindi naman sila ganoon kagaling mag-explain ng side nila. Pero malalaman mo naman sa tao kung nagsasabi o ng totoo o hindi. No? Yun lang, napansin ko. Sige, pahinga tayo. Salamat. No? Happy